Okay, wait, hold up. Isipin mo to ha? Nanggaling ka sa isang night out at nagising kang mag-isa. Tapos paglipas ng 5 taon, boom! 5 taong gulang na bata ang biglang pumasok sa VIP elevator ng kumpanya mo. At hindi sila basta-basta bata ha? Hinahack lang naman nila ang Pentagon bago mag-nap time at nag-ooperate ng stock market habang kumakain ng Gerber? Yup, you hear that right. Ang pinakamayamang bilyonaryo sa Asia na si Almaro Volt, wala man lang kaalam-alam na may 8 henyong sanggol pala siyang ginawa. Pero hindi to simpleng family reunion. Ito ay isang full-blown military-grade operation. Kakayanin kaya ng isang cold-hearted billionaire CEO ang puwersa ng Genius Octuplets? Let's talk about Genius Octuplets' secret mission. Finding Daddy Billionaire. Isang gabi, puno ng pagkakamali, isang kasinungalingang sumira sa 2 puso at 8 batang henyo na magpapaluhod sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Asia. 5 taon na nakalipas, nagising si Samantha sa isang luxury hotel room ng mag-isa, balot ng takot at may bakas na isang gabi na hindi niya kailanman malilimutan. Nang matuklasan niyang nagdadalang tao siya, hindi sa isa, kung hindi sa 8 sanggol, pinili niyang tumakbo at magtago upang protektahan ang kanyang mga anak mula sa mga taong nagbabanta sa kanilang buhay. Ngunit hindi ordinaryong mga bata ang kanyang pinalaki. Sina Ethan, Luther, Chloe, Mason, Zoe, Leo, Mia at Noah ay ang tinaguriang Genius Octuplets. Sa edad na 5 taon, habang ang ibang bata ay naglalaro ng clay, ang 8 ito ay nag-ooperate ng secret underground codes. Nagre-reroute na milyon-milyong stocks at nakikipagpalitan ng classified data sa dark web. Nang madiskubre ng mga bata ang tunay na pagkatao ng kanilang ama sa pamamagitan ng isang classified DNA matching software, natuklasan nila ang nakagigimbal na katotohanan. Ang kanilang biological father ay walang iba kung hindi si Almaro Volt, ang malamig, walang awa at pinakamayamang bilyonaryong CEO sa buong kontinente. Sa pag-aakalang inabando na sila ng kanyang ama at sinakta ng kanilang ina, inilunsad ng 8 bata ang isang top secret high-stakes military-grade operation. Operation Capture Daddy Billionaire. Ang plano, pasukin ang pinakamatibay na headquarters sa lungsod. Sirain ang security systems nito at singilin ang kanilang ama sa nakalipas na 5 taon. Ngunit habang nagtatagpo ang landas ng bilyonaryo at ng kanyang nawawalang pamilya, isang masalimuot na sabotahe at madilim na lihim mula sa nakaraan ang handang sumapog. Kakayanin ba ng isang malamig na bilyonaryo ang puwersa ng 8 batang may utak ng henyo? Umuling mawawasak ang pamilyang ngayon pa lamang nabubuo? Magsisimula na ang huling countdown. Ready, set, and back. Sa loob ng isang simpleng tahanan sa gilid ng lungsod, nakatapat ang 5 taong gulang na bata sa 3 malalaking curved monitor. Ang salita ay napapalibutan ng mga kumikislap na ilaw ng CPU, blueprints at mga komplikadong financial charts. Ethan, siguraduhin mo lang na hindi yan fake news. Seryosong sabi ni Chloe habang ina-adjust ang kanyang pink na hairband at mabilis nagtatype sa kanyang sariling tablet. Kapag nagkamali ka ng kalkulasyon, masasayang lang ginawa kong pamimeke ng mga ID natin. Si Ethan, ang leader at pinakamagaling na hacker sa grupo, ay pinalutok ang kanyang mga daliri bago pinindot ang enter. Sa gitna ng 3 screen, lumabas ang isang high-definition profile ng isang napakagwapong lalaki na may matitigas na panga at malamig na mga mata. DNA match result, 99.99%. Paternal relationship confirm, basa ni Ethan sa formal na boses. Siya si Almaro Volt, pinakabatang CEO ng Volt Conglomerate. Nagmamayari ng 57% ng real estate sa Asia at ang sinasabing pinakamayamang bilyonaryo sa buong kontinente. Wah,
Ang yaman pala ng biological father natin. Bulalas ni Luther habang kumikislap ang mga mata sa nakikitang livestock market indicators. Tignan niyo yung portfolio ng Bolt Group. Kapag pinalipat kong 20% ng capital reserves nila sa microtech stocks, dodoble ang net worth niya sa loob lang ng 24 na oras. Tigilan mo yung pananalapi mo, Luther, singit ni Mason habang nagsha-shadow boxing sa tabi ng double-deck bed. Ang totoong tanong, marunong ba siyang lumaban? Kapag pinaluhan niya si Mommy gaya ng ginawa niya 5 years ago, ako mismong magpapatulo ng dugo sa ilong ng bilyonaryong yan. Dahan-dahan ka lang, Mason. Malamig ngunit may halong pilong ngiti sabi ni Zoe habang ginagalaw ang isang maliit na syringe na may kulay ubeng likido. Gumawa ako ng odorless at tasteless na neurosedative. Kapag pinalungkot niya si Mommy, patutulugin ko siya ng 20 oras na hindi mo lang nalalaman ng mga doktor niya. Makinig kayong lahat! Motoridad na awat ni Ethan. Tumayo siya mula sa kanyang ergonomic chair at tinurong digital clock sa pader. Umalis si Mommy papuntang palengke at grocery. Meron tayo eksaktong 45 minuto bago siya makabalik. Kailangan nating isagawa ang Operation Capture Daddy Billionaire nang walang naiiwang bakas. Humarap si Ethan kay Leo na kasalukuyang nagsusukat ng isang custom-made na pambatang tuxedo sa harap ng salamin. Leo, ang disguise outfit natin? Nakahanda na, kapatid! Proud na sagot ni Leo habang inaayos ang kanyang bowtie. Suot natin to, mukha tayong mga batang milyonaryo mula sa Monaco. Walang makakahalata na pumasok tayo sa building niya. Mia, ang scapegoat at floor plan? Baling ni Ethan sa kapatid nilang architect prodigy. Inilatag ni Mia ang isang holographic 3D blueprint ng Vault Tower. Nasaki ng buong ventilation at elevator codes. Ang private office niya ay nasa 80th floor. May secret elevator sa basement 3 na ginagamit lang kapag may emergency. Noah, ang signal jammer at surveillance override? Tanong ni Ethan sa pinakatahimik sa kanila. Walang kaimik-imik na tumango si Noah. Pinalitaw niya sa kanyang maliit na screen ang live feed ng mga CCTV camera sa loob at labas ng Vault Tower. Sa isang pindot lang ng kanyang daliri, nag-freeze ang lahat ng footages at pinalitan ng isang loop video. Magaling! Ngumiti si Ethan habang sinusuot ang kanyang itim na sunglasses. Target lock? Operation Capture Daddy! Magsisimula na! Samantalang sa kabilang dakong ng lungsod, habang abala si Samantha sa pagpili ng sariwang gulay at walang kaalam-alam, ang walong henyong bata na kanyang itinaguyod ng mag-isa ay patungo na sa isang gulo na magpapabago sa kanilang itinagong nakaraan. Isang itim na armored van ang tahimik na huminto sa gilid ng napakatayog na Vault Tower. Bumukas ang pinto nito at sunod-sunod nang bumaba ang 8 maliliit na bata. Lahat nakasuot ng masasalang itim na tuxedo, maayos ang buhok at may itim na sunglasses. Noah, signa check, bulong ni Ethan sa kanyang earpiece habang naglalakad sila papasok sa napakalawak at mamahaling glass entrance ng gusali. CCTV loop initiated. Security sensors disarmed for 5 minutes. Tipid at malamig na sagot ni Noah mula sa kanyang handle device. Pagpasok nila sa lobby, agad na humarang ang 4 na matatangkad at armadong security guard. Ang chief security guard na may malaking pangangatawan at masungit na muka ay humakbang pabalagbag sa harap ng mga bata. Teka lang, bawal ang mga bata dito. Nasaan ang mga magulang nyo? Motoridad nitong gising sa kanila. Dahan-dahan na lumapit si Chloe, tinanggal niya kanyang sunglasses, pinalaki ang kanyang kumikislap at mamasamasang mga mata at humawak sa kamay ng guard gamit ang kanyang maliit na kamay. Kuya guard, tulungan niyo po kami. Panginginig ng boses ni Chloe na tila may iyak na. Nawawala po kasi yung daddy namin. Ang sabi ni mommy nagtatrabaho daw po siya dito. 3 araw na po kami hindi kumakain ng maayos. Habang napapatingin ang lahat ng guard kay Chloe at unti-unting lumalambot ang puso dahil sa drama nito, mabilis na nagsignal si Ethan. Sina Mason, Noah at Leo ay mabilis na naglakad patungo sa VIP elevator habang nakatutok ang pansin ng mga empleyado sa lobby kay Chloe.
Sino bang daddy niyo, Iha? Nag-aalalang tanong ng chief guard. Tuluyang nadala sa pag-arte ng bata. Si Mr. Almaro Volt po! Malakas sa sigaw ni Chloe. Namilog ang mga mata ng mga guard at napalunok ng laway. Bago pa sila makapagsalita, mabilis na sumilip si Chloe sa kanyang wrist tracker. Time is up! Thanks for the distraction, kuya! Mabilis pa sa kidlat na tumakbo si Chloe at ang iba pa nitong kapatid pabalik sa naghihintay na VIP elevator. Bago pa makahabol ang mga guard, sumara ng pintuan ng elevator at mabilis na umakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Sa 80th floor, sa loob ng isang napakalawak, minimalist at malamig na opisina, nakaupo si Almaro Volt. Nakatitig siya sa mga holographic screen ng kanyang desk habang nagre-repaso ng multi-billion-dollar merger contract. Ang kaniyang aura ay nakakatakot, walang sino mang nangangas na istorbohin siya nang walang appointment. Biglang bumukas ang napakabigat na double doors ng kanyang private office nang walang kumatok. Sino nagbigay sa inyo ng kapangyarihang pumasok sa... Naputol ang matalim na boses ni Almaro, nakatayo sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. Ang 85 taong gulang na bata, nakaayos silang nakalinyang parang mga matataas na opisyal ng militar at nang dahan-dahan nilang tanggalin ang kanilang mga sunglasses. Napatigil ang tibok ng puso ni Almaro. Ang 5 lalaking bata, sina Ethan, Luther, Mason at Leo at Noah ay may eksaktong panga, hugis ng mata at matalim na tingin ng tulad ng sa kanya noong bata pa siya. Sino kayo? At paano kayo nakalampas sa military grade security ng gusaling ito? Malamig at may halong gulat na tanong ni Almaro habang dahan-dahan na tumatakyo. Umakbang si Ethan paabante at tinaas ang kanyang tablet na nagpapakita ng isang komplikadong legal document. Magandang araw, Mr. Almaro. Ako si Ethan at silang aking mga kapatid. Formal at walang takot na pambungad ng bata. Pumunta kami dito ngayon para maghain ng official na demand letter. Kumunot ang noon ni Almaro. Demand letter? Para saan? Child support at back payments para sa nakalipas na 5 years. Sagot ni Luther habang nagpapakita ng kalkulasyon sa kanyang smartwatch. Kabilang na dito ang aming nutritional upkeep, housing, customized tech supplies, at mga emotional na kawalan ng isang ama. Ang kabuang halaga ay $150 million. Napangangang bilyonaryo sa lakas ng loob ng mga bata, ngunit masigit na lumalim ang kanyang pagtataka at gulat. Tinitigan niya ang malumpares na mga mata na nakatingin sa kanya ng walang karaniwang takot na ipinapakita ng ibang tao. Sinong nanay niyo? Mahinang tanong ni Almaro at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng 80th floor penthouse office ni Almaro Volt ay napakataimtim. Halos marinig ang ugong ng air conditioner at ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso. Nakatitig siya sa 8 maliliit na mukha sa kanyang harap. Ang bawat isa sa kanila mula sa matatalim na mata ng 5 lalaki hanggang sa matatag na tindig ng 3 babae ay nagtataglay ng kanyang mga tampok at aura. Walang alinlangan ang kanyang dugo na nananalaytay sa mga batang ito. Ulitin kong tanong ko. Malamig ngunit may panginginig sa boses, nasabi ni Almaro, dahan-dahang umakbang paitaas mula sa kanyang desk. Sino ang nanay niyo? At anong laro ito? Hindi ito laro, Mr. Volt, sagot ni Ethan habang nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang kamay ay nasa bulsa ng kanyang customized tuxedo. Ito ay seryosong usapin ng pananagutan at tungkol sa aming ina. Bago pa matapos ni Ethan ang kanyang sasabihin, ang mabigat na pinto ng private elevator sa likod ng grupo ay biglang bumukas ng napakalakas. Mga bata, Diyos ko! Sanay na ako sa mga kalokohan nyo. Pero ito, isang halos nawawalan ng hiningang boses ang umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Pabalagbag na pumasok si Samantha. Gulo-gulo ang kanyang buhok, namumulang mga pisngi mula sa mabilis sa pagtakbo at hawak pa rin sa kanyang kamay ang isang plastic bag ng grocery na halos maputol na ang hawakan. Sa kanyang mata ay ang purong takot ng isang inang akalang nawala ang kanyang mga anak. Ethan, Luther, Chloe, Mason, Zoe, Leo,
Mia! Noah! Mabilis nang binanggit ang pangalan ng 8 anak habang patakbong lumalapit at isa-isang sinusuri ang mga to kung may pinsala. Ano bang pumasok sa mga utak ninyo? Bakit kayo umalis ng bahay? Alam niyo ba na halos mamatay ako sa pag-aalala habang hinahanap ko kayo? Mommy, chill lang po. Pabulong na sabi ni Mason habang hinihawakan ang braso niya. Action lang to, walang nasaktan. Nahanap na natin ang target. Target? Anong target? Sigaw ni Samantha. Nang iangat ni Samantha ang kanyang paningin upang pagalitan pa sana ang kanyang mga anak ay natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa matangkad, makisig at napakamakapangyarihang figura ng lalaking nakalatayo ilang hakbang lamang layo sa kanila. Napatigil ang buong mundo para kay Samantha. Ang mga alaala ng isang gabing puno ng dilim, alak, init at mga pangako 5 taon ng nakakaraan sa Imperial Hotel ay dumaan sa kanyang isip na parang isang mabilis na kidlat. Samantha, nautal na sambit ni Almaro, ang lalaking kilala sa buong mundo ng negosyo bilang walang awa, walang emosyon at hindi kailanman nagpapakita ng kahinaan ay biglang napahakbang paatras ng bahagya. Ang kaniyang matitigas na mata ay napalitan ng labis na gulat, sakit at pagtataka. Ikaw, pabulong na sabi ni Almaro habang nakatitig sa mukha ng babaeng 5 taon niyang ginugol ang kanyang gabi at milyong-milyong piso para lamang mahanap. Ikaw ang ina nila? Ikaw ang babae noong gabing yun? Nalamig ang buong katawan ni Samantha. Mabilis niyang itinago ang 8 bata sa kanyang likuran, ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang depensa laban sa bilyonaryo. Almaro, hindi. Pakiusap. Huwag mo kukunin ang mga anak ko. Wala silang kasalanan. Pakiusap, lumayo ka sa amin. Huwag mo tatakutan si Mommy. Mabilis na humarang si Mason sa harap ng kanyang ina. Nakataas ang 2 maliliit na kamay na tila nakahandang makipagtsikahan sa bilyonaryo. Kasabay nito si Noah ay mabilis na humakbang patungo sa gilid ni Almaro. Hawak ang kanyang handle device kung sakaling kailanganin niyang patayin ang ventilasyon ng silid. Lumapit pa ng kaunti si Almaro. Hindi pinansin ang pagharang ni Mason o ang banta ng mga bata. Ang kanyang tingin ay nakatutok lamang kay Samantha sa mga matang kasalukuyang pinupuno ng mga luha. Bakit ka tumakbo, Samantha? Malamig ngunit may lindol at matinding sakit sa boses ni Almaro. 5 taon. 5 taon kitang hinanap pagkatapos ng gabi na yun. Inikot ng mga tao kung buong bansa, ang buong mundo. Bigla ka na lang nawala na parang bula sa hotel room na yun. At ngayon babalik ka dito. Papasok sa opisina ko kasamang 8 bata na mukhang kamukha ko. Dahil natatakot ako, Almaro. Nanginginig na sigaw ni Samantha habang tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Paano ko hindi tatakbo? Nalaman kong buntis ako, hindi lang sa isa kundi sa 8 sanggol. At bago pa man ako makalapit sa'yo para sabihin ang katotohanan, nahanap ako ng tito mo, si Richard Volt. Natigilan si Almaro, kumunot ng gusto ang kanyang noo. Si Uncle Richard? Anong kinalaman niya dito? Sinabi niya sa akin ang lahat. Umiiyak na paliwanag ni Samantha habang mga bata sa likod niya ay nagsimulang magpalitan ng seryosong tingin. Sinabi niya sa akin na isang palaking pagkakamali ang nangyari sa atin sa hotel. Sinabi niya na kapag nalaman mo na nabuntis mo ko, ipapalaglag mong mga bata at ipapapatay mo ko dahil ayaw mo ng anumang bahid sa reputasyon mo bilang CEO. Sinabi niya na gagamitin mo lang mga bata para sa mana at pagkatapos ay tatapon mo rin kami. Nanlamig ang buong katawan ni Almaro, ang kanyang panga ay naglangalutok sa matinding galit. Ang mga pira-pirasong palaisipan na gumugulo sa kanya sa loob ng 5 taon ay biglang nabuo sa 1 segundo. Sinabi niya yun sa'yo. Mahinang tanong ni Almaro, ngunit ang puot sa kanyang boses sapat na upang magpayanig sa buong silid. Sinabi ng matandang yun, napapatayin kita? Oo, nagbigay siya ng mga banta sa buhay ng pamilya ko kung hindi ako lalayo, sigaw ni Samantha. Kaya nagtago ako. Pinalaki ko sila ng mag-isa sa hirap at tago dahil ayaw ko na mamatay ang mga anak ko sa kamay mo o ng pamilya mo. Tumahimik ang buong silid. Si Almaro ay dahan-dahang napatingin sa kanyang sariling mga kamay bago tumingin sa 8 bata na nakatingin din sa kanya. Ang galit at pagnanais na makaganti sa amain na si Richard ay sumabog sa kanyang dibdib. Ginamit niya ako, pabulong na sabi ni Almaro bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Samantha.
Pinalabas niya sa akin na nagbayad ka lang at tumakas kasamang ibang lalaki. Sinira niya ang buhay natin. Sam, ginawa niya yun para walang maging direktang tagapagmana ang Vault Group bukod sa kanyang anak. Napatakip ng bibig si Samantha. Ano? Habang nagpoprosesong katotohanan sa pagitan ng dalawang matanda, si Ethan ay dahan-dahan na lumapit sa kanyang mga kapatid. So, tulad ng hinala ko, bulong ni Ethan habang nagtatype sa kanyang tablet. Ang biological progenitor natin ay hindi ang kontrabida. Ang tunay na target ay si Richard Vault. Kumpirmado, sang-ayon ni Luther habang may pilyong ngiti sa kanyang muka. At sa tingin ko, oras na para ibagsak natin ang kanyang buong financial empire. Ginago niya tayong dalawa, Sam, pabulong na sabi ni Almaro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at matinding pangungulila habang dahan-dahan na lumapit kay Samantha. Inabot niya ang nanginginig na mga kamay ng babae. Hindi pinapansin ng mga natuyong luha sa mukha nito. 5 taon ako nabuhay sa paniniwalang inabandon na mo ko para sa pera. Habang ikaw nagdusa sa takot dahil sa kasinulangan na matandang yon. Napatitig si Samantha sa mga mata ng bilyonaryo. Wala siyang nakitang ni katiting na puot o pagbabanta. Kung purong pagsisisi at pagmamahal na matagal na nakakulong. Sabi sa inyo, biglang singit ni Zoe habang kinakalikot ang kanyang maliit na pouch. Hindi si Daddy ang masamang tao. Ayon sa micro-expression analysis ko sa kanya, mula nung pumasok tayo, 98% ng galit niya ay nakatutok sa kawalan ng hustisya, hindi sa atin. At ayon sa pampublikong record, dagdag ni Mia habang binubuksan ng panibagong holographic file, si Uncle Richard ang nagmamayari ng 30% ng mga offshore accounts na nagpopondo sa mga iligal na sabotahe laban sa kumpanya ni Daddy. Lumuhod si Almaro sa harap ng 8 bata upang mapantayan ang height ng kanyang mga anak. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila. Ang matatalinong mga mata, ang kakaibang lakas ng loob at ang dugong Vault na nananalaytay sa kanila. Patawarin niyo ko, mahinang sabi ni Almaro habang hinahawakan ng maliit na balikat ni Ethan at Mason. Hindi ko alam na umiiral kayo. Hindi ko alam na may 8 anghel na pinalalaki ng mommy niyo ng mag-isa. Pero ipinapangako ko sa inyo mula sa araw na ito, hindi ko nahayaan na may manakit sa inyo, lalo na sa mommy niyo. Bahagyang lumambot ang matigas na postura ni Mason. Ibinaba niyang kanyang mga fist. Sige, pinapatawad na kita sa ngayon, pero kapag pinaluha mo ulit si mommy, gagamitin kong black belt ko sa taekwondo sa'yo. Ibibili mo ba ako ng maraming dollhouse, Daddy? Tanong ni Chloe na may kumikislap sa mga mata. Ibibili kita ng pinakamalaking toy store sa Asia, baby girl. Ngumiti si Almaro, isang napakatamis ng ngiting hindi pa kailanman nakikita ng kanyang mga empleyado sa loob ng 5 taon. Ako gusto ko ng direct access sa trading server ng Vault Group, seryosong sabi ni Luther. Natawa ng mahina si Almaro, naramdaman ng labis na pride sa kanyang dibdib. Deal. Ngunit sa gitna ng kanyang emotional na reunion, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa 80th floor. Nagbagong kulay ng mga ilaw patungo sa matingkad na pula, kasabay ng malakas at nakakatulimang tunog ng emergency alarm. Anong nangyayari? Nag-aalalang sigaw ni Samantha habang mabilis na niyayakap ang mga bata. Mabilis na pinundot ni Ethan ang kanyang tablet, ang screen ay nagkulay pula na may kumikislap na warning sign. Warning! Perimeter breach! Vault Tower security system has been overridden! Mabilis na pag-ulat ni Ethan. Daddy, may nag-upload ng military-grade malware sa main server room mo mula sa basement. Papunta ditong 20 armadong lalaki gamit ang freight elevator. Si Richard. Malamig na nanginginig ang boses ni Almaro. Nagdilim ang kanyang muka. Nalaman niyang nandito si Samantha at ang mga bata. Gusto niya tayong ubusin lahat bago lumabas sa katotohanan sa board of directors. Mabilis na humakbang si Almaro sa harap ng pamilya. Nilagay sila sa kaniyang likuran. Sam, dali mo mga bata sa panic room sa likod ng bookshelves. May reinforcement na akong patungo dito. Ako nang haharap sa kanila. Teka lang, Daddy! Ngumiti na nakakakilabot si Ethan habang inaayos ang kanyang sunglasses. Sino nagsabing kailangan mo kaming protektahang mag-isa? Tumingin si Ethan sa kanyang 7 kapatid. At sabay-sabay na nagtagpo ang kanilang mga pilyo, ngunit matatalinong ngiti. Operation? Protect Daddy and Mommy! Motoridad na utos ni Ethan. Noah, disarmahan mong kanilang communication network. Zoe, ihanda mong traps.
Mason, ikaw ang heavy eater. Mia, isara mong emergency exits para walang makakatakas sa kanila. Masusunod, Kapitan! Sabay-sabay na sagot ng pito. Napatingin si Almaro kay Samantha na ngayon ay napapangiti na rin sa kabila ng kanyang takot. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng bilyonaryo ang tunay na lakas ng kanyang pamilya. Ang pamilyang binubuo ng isang matatag na ina at 8 henyong bata na handang pabagsakin ang sinumang magtatangkang sumira sa kanila. Ang nakakatulig na red alert alarm ay patuloy na umuungol sa buong 80th floor. Ang birding emergency lights lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa napakalawak na executive suite. Sa kabila ng matinding panganib, walang katiting na takot ang makikita sa mga mukha ng 8 bata. Sa halip ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Habang mabilis na kumikilos ayon sa kanilang mga nakalatag na tungkulin. Pabalagbag na nabuksan ang pinto ng opisina. Pumasok ang 5 matatangkad at armadong lalaking nakaitim ng tactical gear. Sa gitna nila, pumasok si Richard Volt. May hawak siyang kulay pilak na baril. May nakapintang mapaglaro't madilim na ngiti sa kanyang kilabot na muka at ang kanyang mga mata ay puno ng kaimbiyan. Napakagandang family reunion, Almaro. Halakak ni Richard, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Salamat sa tulong ng mga bastardang bata ito. Naging napakadali para sa akin na matagpuan kayong lahat sa iisang lugar. Isang bagsakan, isang paglilinis. Mabilis na humakbang si Almaro sa harap ni Samantha. Pinalalabas ang kanyang buong imposing presence bilang isang leader. Richard, ang usaping ito ay sa ating 2 lamang. Papuntahin mo mga bata at si Samantha sa ligas na lugar. Ibibigay ka sa iyong kumpanya. Huwag mo lang silang idadamay. Huli ka na sa mga pakiusap mo, Almaro. Asik ni Richard habang tinuturong kanyang baril sa dibdib ng milyonaryo. Inilabas ko ng dokumentong nagpapalipat ng lahat ng ari-arian ng Volt. Pagkatapos ko kayong itumba, palalabasin kong nagkaroon ng hostage crisis dahil sa utang ng babaeng yan at ikaw nimatay habang nililigtas sila. Walang makakaalam ng katotohanan. Sigurado ka ba dyan, matanda? Isang malamig at pambatang boses ang pumutol sa halakak ni Richard mula sa likod ni Almaro. Dahan-dahan na humakbang si Ethan habang hawak ang kanyang tablet. Sa kanyang tabi si Luther ay nakatingin sa kanyang smartwatch na may pilyong ngiti. Anong sinabi mo? Batang basahan! Galit na bulyaw ni Richard. Check your phone, Uncle Richard. Masayang pambubwisit ni Luther. O mas magandang tanungin mo ang accountant mo sa Switzerland. Biglang tumunog ang satellite phone ng isa sa mga armadong tauhan ni Richard. Mabilis tong sinagot ng lalaki, ngunit sa loob lamang ng 3 segundo, namutla ang mukha nito na parang papel. Boss, panginginig ng boses ng tauhan, ang offshore accounts niyo sa Zurich. 0 na po ang balance. Nare-route po ang $1.2 billion sa International Red Cross at sa iba't ibang orphanage sa buong Timog Silangang Asya. Ano? Napasigaw si Richard at halos malaglag ang hawak niyang baril sa matinding gulat. Paano nangyari yun? Nasaan ang pera ko? Oops! Ngumiti si Luther habang pinapakita ang kanyang screen na may nakasulat na transfer complete. Sabi ko sa iyo, mas mabilis ang utang sa karma kapag ang nakalaban mo ay isang financial prodigy. 5 minuto lang ang kailangan ko para sirain ang encryption ng dami companies mo. Mga buwisit na bata! Pasubugin yung mga ulo nila! Galit na utos na Richard sa kanyang mga tauhan na wala ng timpi at kaayusan. Subalit bago pa man makakasa ng baril ang 5 lalaki, mabilis na pinindot ni Noah ang kanyang handheld device. Ang high-frequency sound wave emitter na nakatago sa ceiling ventilation ay biglang gumana. Isang napakasakit at napakalakas na infrasound pulse ang lumabas sa mga bata at si Almaro lamang ang hindi naapektuhan dahil nakasuot na sila ng specialized noise cancelling earpieces na ibinigay ni Ethan bago pumasok ang mga kalaban. Ah! Ang tenga ko! Sigaw ng mga tauhan ni Richard habang napapabitaw sa kanilang mga armas at napapahawak sa kanilang mga ulo sa matinding sakit at pagkahilo. Zoe, go! Sigaw ni Ethan. Mabilis na ibinato ni Zoe ang 3 maliliit na glass vial sa sahig sa paanan ng mga kalaban. Mabilis na kumalat ang isang pambihirang chemical compound na nagpapadulas sa sahig at naglalabas
ng mabilis na kumakalat na paralytic gas. Aray! Ang pader! Bakit gumagalaw? Daing ng isang tauhan habang bumabagsak sa sahig. Nawawala ng balanse at kontrol sa kanyang mga kalamnan. Hindi pa man nakakabawing mga to, mabilis na sumugod si Mason gamit ang kanyang pambihirang bilis at ang agility na kanyang maliit na katawan. Ginamit niya ang pader bilang springboard upang lumipad sa ere. Isang malakas na spinning back kick ang ibinigay ni Mason sa panga ng pinakamatangkad na guard bago mabilis na tumungtong sa balikat ng isa pa at ibinalibag ito gamit ang kanyang tumpak na pressure point strikes. Sa loob lamang ng 90 segundo, ang 5 armadong lalaki ay nakahandusay na sa sahig. Walang malay, nanginginigat sa huli sa bitag. Naiwang mag-isa si Richard, nanginginig ang buong katawan habang pilit na patungo kay Samantha. Huwag kayong lalapit, papatayin kong babaeng ito. Ngunit hindi na kailangan pa ng mga bata na kumilos. Sa isang mabilis at napakalakas na galaw na tulad ng isang gutom na leopardo, humakbang si Almaro paabante. Bago pa man maiputok ni Richard ang baril, sinunggaban ni Almaro ang wrist ng kanyang amain. Pinalipat ito at napakalakas hanggang sa marinig ang lagutok ng mga buto at sinundan ng isang napakatinding panga breaking right hook. Bumagsak si Richard sa malamig na sahig, duguan ng ilong at nawalan ng 2 ngipin. Ang baril ay tumalsik sa paanan ni Samantha na mabilis namang itinulak ni Chloe gamit ang kanyang footboard. Sa eksaktong sandaling yon, ang heavy reinforced doors ng opisina ay muling bumukas at pumasok ang 20 miyembro ng Special Action Force na may kasamang mga pulis na kanina pa pala tinawagan ni Noah sa pamamagitan ng pag-override sa emergency dispatch system ng lungsod. Itaas ang mga kamay! Huwag kayong gagalaw! Sigaw ng police captain habang pinalilibutan ang nakahandusay na grupo ni Richard. Dahan-dahan na pinuputulan ng handcuff si Richard habang inaalalayan siyang tumayo ng mga pulis. Tumingin siya kay Almaro at walang batang na may halong labis sa pagtataka at takot. Paano? Paano niyo nagawa ito? Paano niyo nalaman ang bawat galaw ko? Tumingala si Almaro, inayos ang kanyang gulo-gulong suit jacket at nilagay ang kanyang baraso sa bewang ni Samantha bago tinignan ng kanyang amain ng may malamig na tagumpay. Sapagkat masyado kang nananalpak sa iyong kalkulasyon, Richard. Malamig na pahayag ni Almaro. Matalino ako, pero ang 8 anak ko, mas matalino sila sa ating 2 pinagsama. Dalhin niyo na yan at sigurado hindi na kailanman makakakita ng sikat ng araw. Pagkalipas ng 3 buwan, ang simoy ng hangin mula sa karagatang Pasipiko ay nagdadala ng malamig at masarap na amoy ng dagat sa pribadong isla ng mga vault. Ang buong paligid ay nakabalot sa napakagandang dekorasyon ng mga puting rosas, kumikislap na crystal chandeliers na nakabitay sa mga eleganteng canopy at isang mahabang carpet na gawa sa pinakapurong seda. Ito ang itinuturing na wedding of the century, isang kaganapang tinutukan ng bawat malalaking media outlet sa buong mundo. Sa dulo ng glass eye, nakatayo si Almaro Vault. Nakasuot siya ng isang perpektong tailored na charcoal black tuxedo. Ang kanyang dating malamig at nakakatakot na mga mata ay punong-puno ngayon na hindi maipaliwanag na excitement, kaba at labis na pagmamahal. Sa kanyang gilid nakatayo ang 8 bata na pawang mga usap-usapan na ngayon sa buong haute couture fashion. Ang 5 malaki, sina Ethan, Luther, Mason at Leo at Noah ay nakasuot ng maliit ngunit napakagandang miniature tuxedos na kapareho ng sa kanyang ama. Ang 3 babae naman sina Chloe, Zoe at Mia ay nakasuot ng mga pink pastel gowns na may mga nakatagong microtech accessories. Daddy, chill ka lang. Ang heart rate mo nasa 115 beats per minute. Masyadong mataas yan para sa isang lalaking sanay sa multi-billion-dollar negotiations. Bulong ni Zoe habang nakatingin sa kanyang maliit na health tracker watch. Hindi to simpleng negotiation, Zoe. Pabulong at nakangiting sagot ni Almaro habang pinalutok ang kanyang mga daliri. Ito ang pinakamahalagang kontrata sa buong buhay ko. At huwag kang mag-alala sa security. Dagdag ni Mia habang inaayos ang kanyang maliit na bouquet. Ang customized security drones na dinisign ko kasama si Ethan ay nakapalibot sa buong 3 milyang radius ng isla. Walang makakapasok kahit isang langgam nang walang permiso natin.
Biglang tumahimik ang buong paligid na magsimulang tumugtog ang grand piano. Ang napakalambot at napakagandang melodiya ng wedding march ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Dahan-dahan na bumukas ang malaking gintong arko sa dulo ng aisle na patigil ang hininga ng lahat ng dumating na mga VIPs, diplomat at mga negosyante. Doon sa dulo, pabalot sa liwanag ng hapon ay naglalakad si Samantha. Nakasuot siya ng isang maladyosang white wedding gown na dinesign ng pinakasikat na fashion house sa Paris, na ginamitan ng mga original na sketch patterns ni Mia at binayaran ng unang malaking stock investment returns ni Luther. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ligaya at sa kanyang mga mata ay mga luha ng tagumpay matapos ang 5 taong paghihirap at pagtatago. Nang makarating si Samantha sa dulo ng aisle, mabilis na humakbang paabante si Almaro upang kunin ang kanyang kamay. Hinalikan ng bilyonaryong likod ng kanyang palad nang may labis na paggalang at pagmamahal. "You take my breath away, Mrs. Volt." Mahinang bulong ni Almaro, sapat lamang upang marinig ng babaeng kanyang pinapangarap sa loob ng 5 taon. Naluha si Samantha habang nakatitig sa kanyang kabiyak. "At ikaw naman ang nagbigay ng dahilan para muli akong huminga ng walang takot, Almaro." Nagsimula ang seremonya. Sa bawat salita ng pari, ang 8 bata ay nakatitig sa kanilang mga magulang. Si Chloe ay dahan-dahang nag-iiyak habang nakahawak sa kamay ni Leo, habang si Mason naman ay pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang bowtie. "In the presence of God and these witnesses," pahayag ng pari, "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Mabilis na inabot ni Almaro ang bewang ni Samantha. Inilapit sa kanyang dibdib at ginawad ang isang napakatamis at napakalalim na halik na nagpadagundong sa palakpakan ng lahat ng bisita. Ang mga fireworks na inihanda ni Noah at Ethan ay sabay na sumabog sa kalangitan, nagpapakita ng mga makukulay na hugis ng puso at ang mga letrang A and S, forever. Pagdating ng gabi sa ginanap na grand reception sa dalampasigan, ang lahat ay masayang nagsasayawan at kumakain ng mga luxury delicacies. Si Almaro nakatayo sa tabi ng glass balcony, nakatanaw sa karagatan habang hawak ang kanyang wine glass, at si Samantha nakasandal sa kanyang dibdib. "Akala ko nung una, ang pinakamalaking tagumpay ko sa buhay ay ang maging pinakamayamang bilyonaryo sa Asia," pabulong na sabi ni Almaro habang nakatitig sa refleksyon ng kanyang pamilya sa salamin. "Ngunit na-realize ko, wala palang halagang lahat ng trilyong piso sa bangko kung wala ka at ang 8 henyo nating mga anak na nagpabago sa buong mundo ko." Napatingala si Samantha at pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa. "Mahal na mahal kita, Almaro. Salamat dahil hindi ka sumuko na hanapin kami, at salamat dahil pinalitan mo ng napakasayang panaginip ang 5 taon kong bangungot." "Hindi ko na kayo bibitawan," sagot ni Almaro bago muling hinalikan si Samantha sa noo. Samantala sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan, ang 8 octuplets ay nakatipon sa paligid ng isang malaking round table na puno ng mga laptop, cake at champagne glasses na pambata. "So?" panimula ni Ethan habang tinitignan ang kanyang tablet screen kung saan nakasulat ang status ng "Mission Accomplished. Operation Capture Daddy Billionaire is officially a success. Ang pamilya natin ay 100% secure at united na." "Magaling!" ngumiti si Luther habang umiinom ng kanyang grape juice. "Naiitaas ko na din ang kabuang trust fund natin ng 50% ngayong gabi dahil sa surge ng stock value ng Volt Group pagkatapos ng kasal." "Anong kasunod nating secret mission?" tanong ni Mason habang nilalantakan ng kanyang ikatlong slice na 3 layer na chocolate cake. Nagtatagpong mga tingin ng 7 bata kay Noah. Ang pinakatahimik at pinakamisteryosong bata sa grupo ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang juice glass. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagpakita si Noah ng isang pilot na pakalinaw ng ngiti. Inabot ni Noah ang kanyang handle device at pinalitaw ang isang bagong folder file. "Operation? Ask Daddy and Mommy for a baby sibling number 9. Formal at walang kakurap-kurap na pahayag ni Noah. "What?" Sa hindi kalayuan, sina Almaro at Samantang katatapos ng uminom ng kanilang vintage wine ay sabay na nabilaukan at napaubo ng malakas matapos marinig ang napakalakas na boses ng kanilang mga anak.
Nagtamang mga tingin ni na Almaro at Samantha. Namulang mga pisngi ni Samantha habang si Almaro naman ay napahawak sa kanyang panga bago sumabog sa isang napakalakas at masayang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong gabi. Puno ng tawanan, pagmamahal at walang katapusang ligayang balabal ng pamilyang Volt. Ang 8 henyong bata ay hindi lamang nakahanap ng isang bilyonaryong ama. Nakahanap sila ng isang kumpletong pamilya na magmamahal, magtatanggol at mag-aalaga sa kanila magpakailanman. What a ride, hindi ba? Akala natin simpleng revenge mission lang ng 8 cute na henyo. Yun pala ay isang kwento ng pagbabalik sa piling ng tunay na pamilya. I mean, hands down kina Ethan, Luther at sa buong Octoplex Squad. Sino bang mag-aakalang 5 taong gulang na mag-aayos ng buhay ng 2 matanda? Pero kidding aside ha, guys, may napakagandang aral na iwan ng kwentong ito para sa atin. Ang tunay na pamilya, gaano man palihim mo matagal ng pinaglayo ng mga pagsubok at maling hinala, ay laging hinahanap ng paraan para mabuo ulit. Ang pagmamahal at katotohanan ay laging magtatagumpay laban sa kahit na anong masamang balaki ng iba. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghimay ng Genius Octoplex Secret Mission, Finding Daddy Billionaire. Kung na-enjoy mong episode na to, huwag kalimutang i-share sa pamilya at barkada mo. Mag-ingat ang lahat at kita-kits ulit tayo sa susunod na kwentuhan.